laki ng kinita ko ngayon, ah. Panigurado, magiging masaya si Renz. Makakatulong na ako sa kanya. Ay, mahal! Nandiyan ka na pala. Ito oh, pera. Ano to? Ano yan? Mga pinagbentahan ko. Pandagdag sa gastusin dito sa bahay. 900? Oo, bakit? Eden, kalahating oras ko lang yan. Huwag mo ko bibigyan ng ganyan barya. Pero Renz, Anong tininda mo maghapon? mga kakanin. Kakanin. Diyos ko po. Paano na lang pag nakita ka doon ni Mama? O nung mga kamag-anak ko, ano sasabihin na lang sa akin? Asawa ko nagbebenta ng kakanin? Wala namang problema siguro doon. Anong walang problema, Eden? Sinisira mo yung dignidad ko eh. Renz, Ano ba sabi ko sa'yo? Dito ka lang sa bahay, di ba? Gawin mo yung mga gawaing bahay. Hindi na nga kita gusto pagtrabahuhin kasi nga umaasa ka lang sa pera ko. Tapos ngayon, gusto mo magbenta ng kakanin. Paano pag may nakakita sa'yo kamag-anak ko? Renz, aasikaso ko naman lahat ng gawain dito. Naaasikaso mo? Di ba kakauwi ko nga lang, dumiretso ako ng kwarto, puro labahan ko. Ano susuot ko bukas? Magagawa naman yun ng paraan. Ito, mahalaga naman to, di ba? Pera to, pinaghirapan ko rin to. Hindi ko kailangan ng ganyang klaseng pera, Eden. Sinabi ko naman sa'yo, kalahating oras ko lang ng trabaho yan. Wala pa nga yata eh. Baka nga 5 minutes lang meron na akong ganyan. Hindi ko kailangan ng pera, Eden. Ano, hindi mo naiintindihan? Ganyan ka na ba kabobo ngayon? Ganyan ka nakatanga na hindi ka sumusunod sa akin? Sinusubukan ko lang namang makatulong sa'yo. Alam ko, pagod ka na rin sa pagtatrabaho. Paano ako mapapagod? Eh ako nga yung boss. Alam ko, boss ka. Nasa iyo lahat ng pressure sa opisina. Walang pressure sa akin, ang pressure ikaw! Alam mo, hindi ko nga alam bakit pinakasalan pa kita eh. Saan ba kita nakuha? Sa bar? Hindi ko na maalala eh. Renz naman, anong sa bar? Alam mo naman ako, di ba? Hindi ako ganung babae. Pinakasal mo ako kasi nagmamahalan tayo. Punyeta namang pagmamahalan yan pala. Kung ito yung description ng pagmamahalan, putya, ayoko na. Ang hirap ang pakisamahan. Renz, ginagawa ko rin itong pagtitinda. Gawa ng sakit ng nanay ko. Nahihiya naman ako sa'yo kung sa'yo pa ako hihingi ng pera, di ba? Alam ko naman, halos sa'yo lahat yung gastusin dito sa bahay. Anong problema ko sa problema ng nanay mo? Mag-asawa na tayo, wala na akong pakialam sa pamilya mo. Pero, Nung nililigawan pa nga lang kita, mga oportunista kayo, puro kayo hingi ng pera sa akin eh. Yung kapatid mo, binigyan ko pa ng cellphone. Tapos yung nanay mo, nanghingi sa akin ng pambuhunan, binigyan ko rin naman. Tapos ngayon, may sakit sa akin pa rin? Renz, kaya nga yun yung ginagawa ko. Naghahanap buhay ako para sa nanay ko na may sakit. Para na rin makatulong sa'yo. Bobo ka nga talaga, Eden. Hindi ka nga nakakatulong sa akin eh. So ginagawa mo yan para sa sarili mo, para sa nanay mo, hindi para sa akin. Tama? Renz, hindi Kaya hindi mo ganon. ako sinusunod. Nagpaliwanag Kaya naman hindi sa'yo, mo di ako ba? sinusunod. Ano? Ako pa maglalaban ng damit ko? Ako pa magpa-plancha? Pasensya ka na. Wala nang pasensya. Ubus na yung pasensya ko sa'yo. Susunod na ulitin mo pa yan. Hihiwalayan kita. Ha? So, ano mo naman Naiintindihan gawin mo? sa akin yan? Palis ka sa harapan ko, yung damit ko, asikasuhin mo na. Laban mo, gusto ko matuyo agad, planchahin mo. Wala ko isusot bukas. Arian, kamusta na pala si nanay? Ayun ate, kumatos pa din. Kasi nga di ba brain hemorrhage siya. Kailangan operahan. 2 million daw yung kailangan natin pera. Nagtatrabaho na nga din ako kaso hindi sapat yun eh. Pasensya ka na ha. Ako din naman eh. Nagsusumikap akong magbenta ng kahit ano, kahit ayaw ng asawa ko. Pero, ito lang yung kinita ko ngayon. Pero dadagdagan ko yan kapag nakabenta ulit ako ng mga kakanin. Okay lang to te. Kailangan din ni nanay ng pandagdag sa gamutan araw-araw. Malaking bagay na to. Pero, huwag ka mag-alala. Kapag nakahanap ako ng pwedeng mauutangan, ibibigay ko agad yung pera para madagdag sa pagpapa-opera ni Mama. Naiintindihan ko naman ate, alam ko naman di mo matitiis si nanay. Yung asawa mo ba, di ba madaming pera yun? Anong sabi? Ayun na nga eh. Nahihiya ako sa kanyang humingi ng pera. Lahat ng gastusin sa bahay, siya yung nagbabayad. Ayun. Kaya gumagawa na lang ng kakanin para ibenta. Pero galit siya eh, nang nalaman niya.
kahit ate pangutang natin sa kanya, babayaran na lang natin siya ng paunti-unti. Pag nakaluwag-luwag, hindi talaga kaya. Kasi baka si nanay, mawala na lang sa atin eh. Natatakot ako isang araw, mamatay siya. Ako, huwag ka naman magsabi ng ganyan. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Yung asawa ko, ayoko rin eh. Takot akong lapitan siya para humiram ng pera. Halos nga isumpa niya na ako dahil sinuway ko yung utos niya na hindi magbenta ng mga kakanin. Pero huwag ka mag-alala. Sisikapin natin makahanap pa ng pera, okay? Sige ate. O siya, sige na. Mauna na ako ha. Ikamusta mo na lang ako kay nanay. Nagmamadali ako. Baka Hindi ka na makakadaan ng ospital? hindi na eh. Baka hanapin ako ni Renz. Sige ate, mag-ingat ka ha. Balitaan kita. Sige. Kay nanay. Ingat ka. Tricycle! Ay, Eden, ma! o ano? May pinuntahan ako dyan eh. Ano yan? Ah, Ano yung mga dala-dala mo? pupunta po ako sa bayan para mabenta na po ito lahat. Itong kakanin. Nagtinda ka ba ng kakanin? Ano bang kakanin yan? Ikaw nagluluto? Opo. Sipag mo naman. Ba't naman nagtitinda ka ng kakanin? Ang laki-laki ng sahod ng asawa mo eh. Baka napapabayaan mo ng sarili mo. Tingnan mo, medyo payat ka ngayon. Hindi po ma. Ayos naman po ako. Nahihiya po ako sa anak niyo. Manghingi ng pera. Kasi po yung nanay ko may sakit ngayon. Kailangan ko ng pera para sa operasyon. Si Renz medyo mahigpit sa pera eh. Ibig sabihin may sakit pala si Balae. Teka. Ay naku, wala akong dalang kasi nasa kotse. Padalhan kita ng pera. Naku po ma'am, hindi na po eh. Kasi yung anak niyo baka magalit sa akin pag nalaman na tinulungan niyo ko. Ang totoo niyan, ayaw niya akong palabasin ng bahay. Ayaw niya akong makita ng ibang tao. Gawa ng, eto ako, mahirap lang. Baka naman po pag nalaman talaga niya na sinusuway ko pa rin yung gusto niya. Tapos tinulungan mo pa ako. Baka tuluyan na akong hiwalayan. Ano ba yan? Ganun ba? Paano ba kita matulungan? Ganito na lang. Gusto mo, magtinda ka sa office. Tindahan mo yung mga empleyado ko. Ma'am, okay na okay po yun ah. Oo, sige. Paano po kung nalaman din ng anak niyo na nagtitinda ako doon? Wala naman sigurong masama kung nagtitinda ka doon. Basta, ako ang bahala. Sabihin ko, inutusan kita magtinda doon. Yun lang ang maiitulong ko sa'yo kung ayaw kang tumanggap ng pera na pangtulong sa nanay mo. Ako ma'am, maraming salamat po ah. Oo, Malaking sige. bagay po yan para sa mama ko. Marami pa ba yan laman? Opo eh. O tara, ngayon na, sumabay ka na sa akin sa kotse. Ngayon na po? Oo, pupunta na tayo sa office. Hindi pa po ako nakabihis ng maayos. Hindi, okay na yan. Tara na. Sige po, salamat po ah. Sige. Naku mama, maraming salamat po. Nabenta lahat ng kakanin ko. Naubos ba? Opo, Oo, di ba? Naubos? nagustuhan nga po ng mga empleyado niyo eh. Dapat bukas mas dadagdagan mo pa para lahat makakain. May bukas pa po? Kaya mo pa ba? I mean, ibig niyo pong sabihin, babalik pa po ako dito para makapagtinda? Oo naman. Maraming salamat po ha. Ma! Ano ba? Bakit hinayaan mo yung asawa ko magbenta dito sa opisina? Ano naman masama kung magbenta siya? Anong masama? Binentahan niya yung mga direktor, yung mga empleyado. Eden, anong ginawa mo? Renz, wala akong ginawa. Nagustuhan niyo ng mama mo. Ako ang nagsabi sa kanya na pumunta rito para magbenta ng kakanin. Di ba kinausap na kita sa bahay? Di ba sinabi ko wag mong uulitin yung ginawa mo? Teka muna. Hindi ka na nahiya sa akin, Eden? Nagbenta ka na nga sa kalye, tapos ngayon dadali mo pa dito sa opisina ko yung mga binibenta mong basura? Pasensya na, ginagawa ko lang naman. Binentahan mo pa yung mga katrabaho ko? Teka muna, Renz. Ma! Ano teka muna? Gusto Ako- mo kumalma ako? Ako ang nagsabi sa kanya na magbenta dito. Mawala akong pake kung ikaw yung nagsabi sa kanya. May sarili kang utak at desisyon, alam mong mali at magagalit ako sa ginawa mo, di ba? Tapos ngayon, kinausap mo pa si Mama? Hindi ko siya Kinuntsaba mo kinausap. pa? Ano sinabi mo? Renz, hindi ko siya kinausap. Nakita niya ako sa kalsada. O bakit pumayag ka naman? Alam mo yung reputasyon ko yung nakataya dito, Eden, di ba? Ano na lang magiging tingin sa akin ng mga tao dito? Renz, teka nga, kumalma ka nga. Ma, paano ako kakalma? Nagbenta ng kakanin yan sa loob ng opisina. Tignan mo yung itsura. Tignan mo yung itsura! Kasi hindi niya alam na papunta kami dito. Ako nag-aya sa kanya. Nakita ko siya dun sa labas. Ako ang nag
ah. Huwag kang selfish, Renz, ha? Si Eden, nasabi niya na may sakit ang mama niya. Ina-operan ko ng pera. Wala akong paki sa nanay niya! Tingnan muna! Hindi niya tinanggap! Dahil ang inaalala niya ikaw! So, yun lang ang maitulong ko sa kanya. Para hindi naman naglalako sa karsada. At least dito, tulong pa dahil nakakain yung mga empleyado ko. Hanggang kailan mo tutulungan yung babae? Kahit araw-araw! O, kita mo na? Hindi ko nga alam kung asawa ba talaga yung turing mo sa akin o investment eh. Ano? Pineperahan mo ako tapos ngayon mama ko naman? Hindi kita pinapirahan. Ito na nga gumagawa ko ng paraan para hindi makahingi sa'yo ng pera, di ba? Sana naman ma-appreciate mo. Renz, gumagawa siya ng paraan para sa magulang niya. Paano kung dumating na ako yung nasa kalagayan ng magulang Hindi niya? tayo darating sa ganung punto ng buhay natin kasi mayaman tayo tapos itong oportunista kong asawa, pineperahan tayo. Alam mo Eden, wala akong pake kahit mamatay yung mama mo. Ang importante sa akin yung reputasyon ko. Sinira mo! Ka nagsasalita ng ganun. Bastos ka talaga. Sa harapan ko, sasabihin mo yan? Magulang mo na din yun, di ba? Magulang? Hindi ko tinuring na kailanman na magulang yung nanay niyan. Kasi ano ba yung mga gusto niyan sa akin? Pera ko lang naman eh. Sira ulit ka lahati ko pala eh. Paano mo yung nasabi, ha? Na pera lang yung gusto ko sa'yo? Eh, ikaw nga tong ayaw akong pagtrabahuin. Ah, hindi pa sapat yung mga tinulong ko sa kanila doon. Tinigil ko lang naman yung tulong ko na paulit-ulit yung hinihingi. Hindi yun hiningi. Ikaw yun ang pumilit. Ano Bakit nagpumilit? ang pinapamukhaan mo sa akin na mahirap lang kami? Eh bakit hindi ba? Hindi ka ba Kasalanan mahirap? mo mahirap, ha? Oo, kasalanan mo kasi hindi ka naman marunong magsikap. Puro ka lang asa sa akin. Kapal ng mukha mo, Eden. Tama na yan. Pati mama ko, nilaso mo pa. Pero oo ma, tama na talaga kasi tama ka na sa akin. Ayoko na, hiwalay na tayo, wag ka uuwi sa bahay. Renz! Ano ba to, Renz? Renz! Ma, pasensya ka na, ha? Hindi ko naman akalain na ganun ang galit ni Renz sa akin. Parang ako nga hihingi ng dispensa sa'yo eh. Kasalanan ko ba yung nangyari? Okay lang yun, ma. Tama lang siguro na naghiwalay na kami ngayon. Pagod na rin ako sa kanya. Sakal na ako. Magbabagong buhay na lang po ako. Magsisimula ako. Tutulungan ko yung pamilya ko para maoperahan din yung mama ko. Alam mo, naiintindihan kita sa bagay na yun. Pero, kasabihan nga, kung ako ba nasa sitwasyon mo, iba yung asawa, iba yung magulang, nag-iisa yung ina ko, syempre. Magkano bang kinakailangang operasyon ng magulang mo at para matulungan talaga kita? Kailangan po kasi ng 2 million eh. Lahat na po yun para sa gastusin sa hospital pagpapa-opera. 2 million lang, kayang-kaya ni rin siya. Bakit nagpakadamot siya ng ganun? Gusto kita na nagtitinda dito, ano? Kaya lang, parang ang tagal ng proseso ng pagtitinda mo. Total naman, alam ko nakatapos ka. Cum laude ka nung college kayo eh. Ano man tinapos mo? Marketing po. O sa marketing, tama-tama. Nangangailangan ako ng empleyado sa marketing. Tama. Ilagay kita as vice president. Eh, ma'am, Tama, ganun na lang. Ngayon, bago mo gawin yan bukas, pumunta ka sa mama mo ngayong gabi. Ibigay mo sa kanila yung pang-pa-opera nila. Then bukas mag-start ka na rito. ma'am, sigurado po ba kayo? Malaking halaga po yun. Eh, hindi ko naman po yun mababayaran na kaagad sa inyo. Malaking halaga, Eden. Saka na natin pag-usapan. Buhay ang pinag-uusapan natin ngayon. Nag-iisang ina. Lagi kong sinasabi sa'yo, di ba? Naku ma, maraming salamat po ha. Hindi ko na po tatanggihan. Kasi gusto ko pong maligtas pa yung buhay ng nanay ko. Pero ayusin mo, ha? Pagdating mo dito bukas, ay mag-ayos ka naman, ha? Para pabayaan mo na si Renz. Huwag mo nang isipin, ha? Itutok mo yung sa isip mo yung pinag-usapan natin. Magiging vice president ka rito. Magiging empleyado kita at hindi na muna ito, ano? Salamat po ulit ha. O siya, sige na po. O siya, sige. Maghahanda na po ako para bukas. Sige. Ate, ang laking bagay nung binigay mong 2 million. Ma-opera na si nanay. Tapos sabi ng doktor, pwede na daw bukas na bukas agad. Teka, saan mo pala nakuha yun? Di ba ang asawa ko nagdadamot sa'yo? Hindi. Tinulungan ako ng ex-biyanan ko. Ex-Biana? Oo. Ano, hiwalay na kayo ni Kuya Renz? Oo. Mismo. Hiniwalayan niyo ako nung nalaman niya na nagbebenta ako ng kakanin doon sa opisina nila. Eh, gusto lang naman makatulong ni Mama eh. Pero
hindi talaga nagpatinag si Renz. Talagang tinaasan niya yung pride niya. Hindi, ang bait ng biyanan mo, no? Ay, sorry, ex-biyanan. Dapat lang hiwalayin mo na yung si Kuya Renz. Ang sama ng ugali niya. Ayaw ka niya pagtindahin. Ano, kinakahiya ka niya? 200 a day lang naman allowance mo. Ano siya? Nagbigay ng allowance sa aso? Ayun na nga eh. Pero, Arian, may mas maganda pa akong balita sa'yo. Ano yun, te? May trabaho na ako. Oh, talaga? Oo. Ay, naku, matutuwa si nanay pag nagising. Gusto pa naman niya ikaw magtrabaho. Kung laude ka kaya nung college. Oo, ako na yung Vice President ng Marketing. Mismo dun sa company ni Mama. Celebration! Celebration yung magkapatid ngayon. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa ko? Tingin mo, anong dahilan? Tingin mo hindi ko malalaman? Na humingi ka kay mama ng 2 milyon para ipagamot yung nanay nyo? Renz, hindi ako humingi. Ah, Babayaran ko yun. hindi ka humingi, babayaran mo. Oh, sa akin mo bayaran. Asan yung 2 milyon? Ibigay mo sa akin! Bakit sa'yo ako magbibigay, ha? Bakit sa'yo ako magbabayad? Yung nanay mo yung nagpautang sa akin. Anong nagpautang? Paghihirapan ko yun. Hoy! Nanay ko! So, ibig sabihin, dapat sa akin napunta yung pera na yun. Bakit binigay sa'yo? Hoy, huwag kang makahoy-hoy dito. Hindi na kita gagalangin, ha? Kasi hiwalay na pala kayo ng kapatid ko. Tsaka, trespassing ka. Ang tapang-tapang mo. Nasa Wow. bahay ka namin. Walang utang na loob, Arian? Samantala nung kailangan mo ng cellphone para sa eskwela mo, sa akin ka lumapit? Hoy, hindi ko hiningi yun. Ikaw ang kusang nagbigay. Oo, Kasi tinanggap ano, ko naman! nililigawan mo yung ate ko. Siyempre, nagpapabango ka, di ba? Sabihin mo, pare-parehas kayong magkapatid, nanay mo, lahat buong angkan nyo na mahirap, na oportunista na kailangan ng pera sa amin. O ngayon, asa yung 2 milyon? Ibigay nyo sa akin! Ibigay nyo sa akin! Tumahimik ka? Tama na! Tama ng panalait sa amin! Hindi mo na kami mga aapak-apakan, ha? Di ba hiwalay na tayo? Ba't ka ba sumusunod dahil sa pera? Kapal ng mukha mo, Paghihirapan sampalin ko yun. ako, ha? Kapal din talaga ng mukha mo, sampalin ako, Eden. Bakit? Wala Sasakan kang mo ko? utang na loob, wala kayong utang na loob sa lahat ng ginawa ko sa pamilya nyo. Wala kaming utang na loob sa'yo. Tapos ngayon, ano, Vice President ka, tapos ako manager lang, mas mataas ka pa sa akin? Eh bakit? Mali bang ibigay yung posisyon sa kanya? Eh matalino ate ko simula college pa lang eh. Alam mo yan. Kaya ka nga dikit ng dikit sa kanya eh, di ba? At ginusto yun ng nanay mo. Yun ang desisyon niya. Siya yung may-ari ng company, kaya siya yung masusunod. Eh ano ka lang naman doon? Empleyado ka lang din, di ba? Itong pinagtutulungan niyo ako ngayon, ha? Sige, tuloy mo lahat ng mga ginagawa mo, Eden. Bilugin mo ng bilugin yung nanay ko, yung ulo ng nanay ko para sa'yo pumabor lagi. Ngayon, sige, magkatrabaho na tayo ngayon. Sisiguraduhin ko, gagawin kong empleyado yung buhay mo sa kumpanya ko. Talaga ba? O baka ako ang pwedeng gawing impyerno yung buhay mo doon. Baka nakakalimutan mo, Vice President ako ng marketing at amo mo ko. Ano, wala kang masabi, di ba? Kasi tama ako at natatakot ka na kapag ginawan mo ko ng mali doon, mawawalan ka ng trabaho na umaasa lang sa company ng nanay mo. Umalis ka na dito. Di pa ako tapos sa'yo. Malis ka na. Dahil mong satsat. Alis! Tapang-tapang, pamamahay natin to. Dapat yan, binablatter eh. Okay lang yun. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita pati si nanay. Basta sabihan mo ko ha, kapag dumating yan dito nang haras sa inyo, sabihan mo ko, tatawag ako ng polis. Ikaw mag-alala tayo. Ikaw ang mag-ingat doon. Pag ikaw, maras pa ka doon. Lagot sa akin. Tutulungan kita kapatid mo. Huwag kang mag-alala. Kaya ko sarili ko. Hindi na ako magpapaapak ngayon. Ma, ito pala. May maganda akong balita sa'yo. Tumaas po yung sales natin. Mukhang maganda nga to Mukhang gumanda ang pangyayari. Ang laki ng itinaas. Oo nga Ang po eh. galing mo talaga. Hindi ako nagkamali ng pagkuha sa'yo. Sabi ko naman talaga kayang-kaya mo Cum laude ba naman? Ma, ginagawa ko rin po yung trabaho ko. Hindi naman porket yanan kita. Lalaro-laruin ko na lang yung trabaho ko dito. Pero ito po yung mga sales galing po dun sa social media natin. So, ayan. Naging triple na siya. Naku, mabuti ka pa. Hindi ka gaya ni Renz na hindi man lang niya natutukan to. Umasa na lang siya kung anong mangyayari. Hindi niya talaga trinabaho tong mga ginagawa mo ngayon. Wala tayong magagawa kung yun naman talaga yung gusto niyang mangyari. Pero at least ngayon, unti-unti na nating nababawi kung ano man yung nalugi niyo dati. At ito pa nga ma, may sasabihin ako pero sana huwag po kayong mabigla.
napag-alaman ko po na nagpapapasok si Renz sa mga ghost suppliers para po makakuha ng pera. Ha? Sinasabi ko na nga ba eh. May naririnig-rinig na ako tungkol sa bagay na yan eh, pero hindi ako naniniwala. Siyempre, anak ko. Yan pala, totoo. Ayun na nga po, nag-over budget po siya sa mga kada report na binibigay. Para po yung sobra, makuha niya po. So, totoo pala yung balita na nalululong siya sa sugal at sa mga babae niya. Ano po, may babae si Renz? Yan ang balita ko. Matagal na yun. Kaya naman siguro ma'am, ayaw din niya ako makita sa labas. Baka makita ako ng babae niya kung sakaling magkataon na pumunta doon sa bahay. Malamang. Ang akin sa'yo, babae din ako. Yung ganyang klaseng lalaki, hindi na dapat isipin pa, Eden. Nako, Eden. Tama lang na naghiwalay kayo ng asawa mo. Tama lang yung desisyon mo. At least natulungan mo pa yung magulang mo. Kumusta na nga pala nanay mo? Okay lang po siya. Wow! Buti naman. Galing naman pala talaga. So ano na naman? Ako na naman ba pinag-uusapan mo, Eden? Ako na naman ba yung sinusumbong mo dito kay Mama? Anong mga kwento na naman yung pinapasok mo sa isip ni Mama para maniwala sa'yo? Mga gawa-gawa. Hindi ako gumagawa ng kwento. Gusto mong malaman kung ano yung pinag-usapan namin? Yung pagbalik ng pag-unlad ng company ng mama mo. Pagbalik ng pag-unlad, bakit? Hindi ba ma-unlad yung kumpanya namin? Simula nga yata nung pumasok ka parang pabagsak na naman ulit yung mga sales natin Paano hindi babagsak, Renz? Akala mo hindi ko ngayon alam? Akala mo hindi ko pa alam yung trabaho mo na nagpapalusot ka ng pera sa kumpanya? Lulong ka talaga sa sugal Lulong ka sa pambababae mo Teka muna ma. Paano yan alaman? Hindi yan totoo. Anong hindi totoo? Paano hindi magiging totoo? Ayan, nakita na lahat, na-review na lahat ni Eden. Yung mga bagay na dapat tinututukan mo tong mga trabaho mo, hindi mo ginawa. Kaya, paano mangyayari na aasenso ang kumpanya? Alam mo ikaw, pakialamera ka talaga. Buisit ka. Paano mo nalaman yung mga yan? Hindi ako pakailamera. Tinutulungan ko lang yung nanay mo. Kasi malaki yung utang na loob ko sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, patay na yung nanay ko. Malaki utang na loob mo, nanghuhutot ka ng pera. Wala Sa siyang... akin ka maniwala, anak mo ko, hindi yan totoo. Walang katotohanan lahat ng mga report na binibigay sa Eden. Gawa-gawa ka lang. Nasabi mong anak kita, ni hindi mo na alalang ina mo ko para nakawan ng milyon-milyon na yan? Paano hindi ko tutulungan si Eden? Renz, samantalang siya, ipinaglaban niya yung nanay niya. Ikaw, nilabanan mo yung nanay mo. Yung nakawan mo ko, traitor ka! Ma, ilang beses ko ba sasabihin na walang katotohanan lahat ng mga report na yan? Ginagawan lang ako ng story niyan para Renz, para paano gumanti walang ka? katotohanan? Para gumanti ka sa akin? Makinig ka sa akin. Lahat ng to, ginawan ko ng investigasyon. At lahat ng investigasyon na to, umabot sa board of directors. At napag-alaman na ikaw pa rin nagpapalusot ng mga ghost suppliers. Kaya nakakakuha ka ng malaking pera sa company. Pati si Mama, dinaya mo. Anong klase kang anak? Ma, hayaan mo muna ako magpaliwanag ng side ko. Yung mga ghost suppliers na yan, mga dati nating empleyado yan na tinulungan ko kasi naghirap sila. Di ba may mga foundation tayo, may mga charity tayo? Doon ko dinadala yung ibang pera. Kaya sa akin ka maniwala. Hindi dahil ghost suppliers yung mga nakalagay sa report, masama na. Renz, tama na. Tumulong ako, ma. Tumahimik ka na. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin, ma. Ano ko ito paniniwalaan? Niwala akong alam din sa mga charity sinasabi mo. Niwala nga akong natatanggap na thank you man lang sa mga charity sinasabi mo. Ako tigilan mo rin Alam mo mabuti pa, umalis ka rito sa kumpanya ko. Ma, Oo, parang yun ang mas maganda ma, anak mo ko. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to dahil lang sa babaeng to? Hindi ko sa'yo pwedeng gawin dahil anak kita. Nagawa mo nga nakawan ako nanay ako Sa nanay mo nga, nagawa mo magsinungaling. Sa akin pa kaya na asawa mo? Nang bababae ka? Eden, minaw ka naman. Parang makapagsalita ka, parang di mo ko asawa. Lahat naman ng bagay ginawa ko nung mag-asawa tayo, di ba? Tsaka, Eden, kausapin mo si Mama, hindi niya pwedeng tanggalin sa akin lahat to. Wala akong kotse, wala akong bahay. Saan ako titira? Paano ako hihinahon, Renz? Ginago mo ko, ha? Asawa kita, minahal kita, ginawa ko lahat din sa'yo. Eden, mahal naman kita ngayon. Sige na, patawarin mo na lang ako. Ngayon, mahal mo na ako? Kasi ngayon, nagmamakawa ka? Na hindi tanggalin sa'yo lahat ng pinaghirapan mo? Pinaghirapan mong nakawin? Ang kapal mo naman.
Hindi ko yung gagawin. Eden, lahat naman gagawin ko, patawarin mo lang ako eh. Wag lang tayo umabot sa ganito. Di ko kaya yung buhay na meron ka noon. Humanap ka na ibang trabaho, Renz, ha? Tanggalin mo muna yung stress ko. Huwag ka muna sa akin magpakita. Humanap ka na ibang trabaho. Ito yung naiwanan mo dati dito, Eden, oh. Oh. Yan. Maglako ka kung gusto mo. Umalis ka na, Renz, please. Ready na ate, ano ba yan? Excited na ako! Sige na, buksan mo na yung mata mo. Kotse! Oo, nilagay mo pa si Super Mario. Alam mo, paborito kong kitchen to. Siyempre, ikaw yung paborito kong kapatid. Pero- Ayan na yung kotse mo. Pero ate, baka mamaya, mahal yan eh. Napagastos ka na naman. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Gaano pa yung kamahal, wala akong pakialam. Basta mapasaya ko kayo. Kayo ni Mama. Laka-laka na ng utang namin sa'yo ni Mama. Para Suman! Wow! May kotse na ha! Mukhang gamay na gamay mo talaga mga pangungura ko dun sa kumpanya ni Mama. Hoy, tandaan mo, hindi ako tutulad sa'yo. O paano ka nakabili ng kotse? Ba't ka nagtataka? Di ba alam mo na Vice President ako ng marketing? At nga pala, hindi ka pa updated? Ako na yung pumalit na CEO sa mama mo. Nag-retire na siya. Hindi niya na kaya. Kaya ako nang sumalo. Eh bakit ikaw? Dapat ako eh. Bakit ikaw? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Matapos mong pagnakawan yung company ng sarili mong nanay? Eh pinagbabayaran ko na nga, nagbebenta ako ngayon ng mga suman at binibenta nyo noon, no? bagay sa'yo yan. Magnanakaw pala to sa company nila, te. Grabe, hindi ka na nahiya. Nanay mo yun. Alam mo yun, hindi ka pa nahiya. Nagbebenta ka na, pero kalat na sa mga tao kung ano ka. Ah, ang yabang nyo na ngayon ha, porket nakakotse lang kayo. Tingin nyo bagay sa inyo may kotse? Kahit anong bihis nyo na mga pangmayamang kayo, saan kayo nanggaling, ganun pa rin kayo, mga basura. Eh ikaw, kahit anong tinda mo at wad-wad sa pagtatrabaho, hanggang dyan ka na lang din. O sandali lang. Sorry na. Eh, wala pa kasing bumibili sa akin eh, maggagabi na oh. Eh baka pwede namang bumili na lang muna kayo ng suman. Gutom na rin ako eh. Ate, ayoko niyan. Baka sumakit pa siya natin. Yung dami sinabing masasamang salita. Ako nga rin eh. Alam Uy, ito yung mga kinakain nyo noon. Alam ko, sanay kami dyan. Pero kung ikaw yung nagbenta, hindi kami bibili. Tsaka isa pa, nakakaalibadbad ka sa paningin namin Malis ka na Malis sa ka na. ng bahay namin. para mabentahan ka na. Yabang nyo ah. Suman!